Nang lumipad kami ng ilang oras, napagtanto ko na nakatingin sa akin yung lalaking nakaupo 5 rows mula sa upuan ko. Aminado ako na baka paranoia ito dahil pagod ako at nababalisa sa paglipad o ang pag-upo sa coach ng 10 oras na di mapakali, humahanap ng bagay na gagawin. Kinakabahan ako dun sa lalaking nakaupo sa harap at hindi ko maalis yung pakiramdam na yun. Ewan ko, masama lang pakiramdam ko nang nakita ko siya. Nakaupo na siya doon pagkasakay ko sa eroplano. Hila-hila ang bag ko sa likod. As usual, nasusuklam ako sa eroplano. Na-stuck ako sa makipot na pasilyo. Inaantay yung lalaki sa harap ko na tigilang ipagkasya yung oversized na maleta sa overhead compartment habang minumura siya ng asawa niya sa Espanyol. Umiwas ako ng tingin, sinubukang kumalma. Magiging mahaba-haba ang biyaheng ito, pero mas mahaba doon kung di ako kakalma. Doon ko nakita yung mata ng lalaki. Hindi ko siya mailarawan. Isa siya sa may mga normal na itsura. Walang kakaiba o kapansin-pansin sa mukha niya. Plain brown ang buhok, plain brown ang mata, di payat, di mataba. Madali siyang mapili sa isang lineup. Di mo rin masasabi kung masaya ba siya o malungkot. Sobrang plain lang. Sa kabila ng lahat, ngumiti na lang ako. Lahat tayo hirap sa biyahe, di ba? Di siya ngumiti, pabalik. Nagmura ulit yung lalaki sa harap ko at inihagis na lang ang bitbit niyang maleta sa ilalim ng kanyang upuan. Pinagmasdan ko siya saglit at nang tumingin ulit ako, nakatingin na naman sa akin yung lalaki. Blank expression pa rin katulad ng kanina, maliban sa isang wrinkle sa gitna ng kanyang mga kilay, isang indikasyon na may nararamdaman siya. Imposibleng mabasa ang kanyang muka, pero di ko maiwasang isipin na nakuha ko ang interes niya. Nakahinga ako ng maluwag nang gumalaw na yung mga tao. Nakita ko yung upuan ko. Nilagay ko yung bag sa itaas at yung purse naman sa ilalim ng upuan. Tapos sinuot ko yung headphones at sinubukang wag masyadong mag-isip na hindi ko mapipigilan pag bumagsak ang eroplano. O dahil nainis ako pag wala sa kontrol ko ang bagay-bagay. Dahil nasa aisle seat ako, nakikita ko yung lalaki. Tinatapik ng mga daliri ang armrest habang papasok ang mga tao sa eroplano. Sa gitna ng mga tao, parang nasulyapan ko siyang lumilingon para makita ako. Pero di na niya ginawa ulit yun pagkalipad ng eroplano. Siguro mahirap ang maging isang creep kapag nakatrap ka sa isang lumilipad na metal box. Nakita ko siyang lumingon sa akin ng isang beses pero pagkatapos ay nag-cellphone na lang siya. Pwede siyang distracted. Di ko masabi kung saan siya galing. Direct flight yun mula Toronto hanggang Sao Paulo.